So, ayan. Isang magandang balita din po. Yan pong atin pong kinanta doon sa Taiwan. Almost 3,000 na yata yung ano. Tama ba? 3,000 na yung view. Oo, yung kinanta natin doon. Almost ano. Kaya napanood na halos ng karamihan. Kaya dahil diyan, talaga kumbaga sa ano request no ng mga ano nakapanood. At kaya nga lumakausap po si Kapitan Sammy Reyes, request po niya na kantahin ng Pantas Ministerial Association. Parang hindi kayo masaya, palapakan natin ang Lord. The Philippines is for Christ. Caloocan is for Christ. Bagong Silang is for Christ. Kaya mamaya practicein natin bago tayo mag-uwian. Sa Sabado po yun, ng umaga. Lahat ng pantas, di ba? Mas maganda. The more, the merrier. Di ba? So, kaya kita-kits tayo sa Saturday po. Okay, so doon po muna makita ng alas 6 ng umaga sa Barangay Hall. Tapos mag-unity walk tayo. At pagkatapos na may program sa Asfalto Court. Ayan. Sige, tayo po ay lumako. May uniform ba? Pantas o Pantas uniform? Ano ang gusto nyo? Pantas uniform. Parang... Siguro yung pagkanta natin, naka-uniform tayo. May ganun pagpunta. Mamaya pag-usapan natin, finalize natin. Okay. Sige, dito po ulit tayo. Talagang dito tayo nililid ng Panginoon. Sa manual po na ito ay isang napakahalaga. Sabi ko nga nakaraan, basic ministry. Pero ito po ay very, very needful na ginagawa ng mga mananampalataya. So sa sa letter B po tayo ng ating pong manual, prayer defined. Pag-usapan po natin dito yung prayerful and prayerless Christian. No? Prayerful and prayerless church. So ano po ang bunga nito? Ano po ang tinatawag na connection ng tinatawag na pananalangin? So, tinignan ko po yung kahulugan ng prayerless. Ibig sabihin pala ng prayerless, a person or a church, or a situation where prayer is absent. Yan po ang ibig sabihin pala ng mga prayerless, a person where prayer is absent. O kaya madalang, di ba? At hindi na i-enjoy yung tinatawag na prayer life. Yung prayerful, ang kahulugan ng prayerful, a person who thoughtful, reflective, with sense of reverence of God, for God. Amen? Yung pong yung prayerful. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, prayerful ba? Ano kaya? Ano ba? Prayerless o prayerful? Pag sinabing thoughtful, di ba? Ibig sabihin, talaga ano siya roon? Lifestyle niya yon, di ba? Yan ay palagi niyang ginagawa na yung tinatawag na respeto, paggalang sa ating Panginoon Diyos. At yung definition ng prayer, so, a personal way to connect with higher power to express our gratitude. Ulitin ko kung sinusulat ninyo, ang prayer, it is a personal way to connect with higher power. Amen? Connect with higher power. And what is our purpose? To express our gratitude. Amen? Hindi yung hingi lang ng hingi. Kasi meron pong prayer na every time na magpe-pray, Panginoon, Panginoon. Yung Panginoon naging Panginoon, no? Samantalang ang prayer pala, nais ng Lord na, di ba, yung Matthew 6:9 hanggang 13, nung bago-bago pa lamang tayo, meron tayong acronym noon. Ano yung acronym natin doon? Una, adoration.
Di ba? Acts, tapos confession, tapos thanksgiving, tapos supplication. So, yun po yung acronym ng Matthew 6:9 hanggang sumunod na mga talata. Okay? So, tingnan po natin yung mga iba't ibang mga pagbibigay ng kahulugan in connection to prayer. Pastor Jonathan, ipasa nga yung unang kahulugan. Yan. Sino ba Jonathan? Ikaw na sa unahan. Ikaw. Siya. Jan. Jonathan din ang... Di ba? Full name mo, Jonathan? Oo. Kaya. Pareho kayong Jonathan. Siya. Tan. Parang Edwin eh. Pagka tinawag ko yung Edwin eh, nag-uuna. Hindi ko alam. Okay. Sige, ikaw po, Pastor. Prayer is trusting God. Wow. So ano pa ibig sabihin yan? So, kailangan ang ating panalangin, itiwala natin sa Panginoon. Kaya ka nananalangin, Dahil may nagtitiwala ka. Tiwala ka. Eh pag hindi ka nanalangin, Hindi wala kang tiwala. hindi ka kaya ka nananalangin dahil nagtitiwala ka. Amen. Di ba? Oh, pag hindi ka nanalangin, nagtitiwala ka sa sarili mo. Amen. O nagtitiwala ka sa kakayanan mo. Nagtitiwala ka sa pera mo or anything that you have. Pero when you pray, yun na po. Pagpapakita na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na hindi mo nakikita. Amen. Amen? O ano pa? O, Pastor Danny, ano naman? Prayer is going for a walk with God in the woods. Mukhang mahirap ipaliwanag to. Ano ba ito? Ang panalangin ay Ano raw? patungo sa dapat sa paglakad mo sa ating Diyos. Okay. Kapag nananalangin ka, dapat yung patungo sa Kanya. Patungo sa Kanya. When you pray. Not in other way around. So, sino gusto tumulong? Prayer, sabi na, is going for a walk with God in the woods. Sige, ano po? Pwede kang nananalangin, Bishop, habang naglalakad ka papunta sa mga... Nananalangin habang naglalakad. Pwede rin, ano? Kasama ang Diyos patungo sa Panginoon. Kasama ang Panginoon. Paglalakad, kasama ang Panginoon. Pwede ganun, ano? Doon sa... Sabi niya, maglalakad ka doon sa kakahuyan. Yun, may meron ka naman kakahuyan. Anong kakahuyan? Doon Ilang? maglalakad ka doon sa mga kakahuyan, kasama mo ang Panginoon na magnanalangin. So, kung pwede, no? Yung nasa ilang o nasa kakahuyan. Maglalakad ka. Sa masukal na mga dadaanan. So, Ang panalangin ay naglalakad kasama ni God sa kakahuyan. sa kakahuyan. Kakahuyan. Woods, ano? So, meron ako nakita definition ng woods eh. Yung tulay na kahoy. Yung another definition, yung bang naglalakad ka kasama ang Panginoon doon sa, nung araw, sa Matarik, tulay na kahoy yan dyan eh. Pag naglakad ka dyan, gegewang-gewang yan at nakakatakot. Umuuga-uga. No? Pero, ayun nga, yun daw ang pananalangin. Di ba? Naalala ko yung footprints in the sun. Ano yung senaryo ng footprints in the sun? Sabi niya, Lord, bakit nung una nakita ko dalawa ang bakas? No? Dalawang paa ang bakas. Oo. Parang dalawa yung naglalakad. Pero bakit ganun? Ngayon habang lumalaon, nakita ko isang bakas na lang. Kaya sabi niya, Panginoon, iniwan mo na po ba ako? Ako na lang po ba mag-isa naglalakad? Ano sabi ng kwento? Yun, di ba? So, anak, huwag mo akalain na iniwan na kita. Actually, ang nakikita mong bakas dyan, hindi na bakas ng iyong paa. Bakas ng aking mga paayan. Bakit? Kasi kalong-kalong na kita sa panahon ng iyong paglalakad. Amen? Amen. Okay, ano to? Pastora Virginia. Pagbabahagi ng ating pangangailangan sa Diyos. Mm. Sharing is your... prayer is your
Prayer is sharing your needs with God. Sharing. Ano? Babahagi ng pangangailangan natin. Prayer is sharing your needs with God. So, ang dami mo may share kay Lord, yung needs mo pa, ano? Lahat kasi share. Oo, di ba? Share. Pagbabahagi sa Panginoon ng ating mga pangangailangan. Hindi ba po pwedeng pagbabahagi kay Lord ng ating mga tinatangkilik? Di ba? So, dahil diyan, naniniwala tayo na ang binabahaginan natin na Diyos ng lahat natin mga pangangailangan ay may kakayanan tumugon. Amen. So, yan po, no? Okay, next. Pastor Padua. Prayer is opening yourself. Okay. Ano raw? Prayer is opening yourself to God. Ito daw yung pananalangin na pagbubukas ng iyong sarili sa Kanya. Ano raw? Ang prayer daw sa Tagalog, ano, ay pagbubukas, pagmumulat ng ating mga mata, no? No? In connection kung sino ka. Diba? Kung ano ka. At kaakibat po niyaan, dahil siyempre, pagka tinignan mo yung sarili mo, limitado ka. At mag-aakay po sa iyo yan for you to depend on God. Amen? So, prayer is opening your eyes to all that you are and depending on God. Amen. O, next. Pastor Edwin. Yun actually yung text. Ha? Yung binasa mo. Washing. Opening yourself. Yourself to God. O nga pala yung binasa ni ano. O, next na. Prayer is washing. Prayer is washing yourself of the world and immersing yourself in God. Wow, ano ba ibig sabihin nito? Parang merong ano raw? Ang panalangin ay paghugas ng iyong sarili mula sa buto at pagdudubog ng iyong sarili sa Diyos. Okay. So, bakit ganon? Bakit sinabi na prayer is washing yourself of the world and immersing yourself in God? Bakit? Anong karanasan ninyo when you pray? What happened to you when you pray? Ano nararamdaman mo when you pray? Ha? Ano? Kaya ka na nananalain kasi minsan nakakaramdam ka ng pagbubuhan, struggle ka sa mga bagay-bagay, kaya lalapit ka sa Diyos. Okay. Isang mo yung sarili mo sa Kanya, ibubukas mo yung Pagbubukas ng ating saloobin, ng ating puso, ng katauhan. So, paghingi din ng tawag. paglilinis, sabi nga, no? Paglilinis. Ayan na eh. Para wala Paglilinis ng iyong mga sarili o ng iyong sarili sa mga kaganapan sa mundo. Di ba hindi ka po pwede mag-pray eh, na, di ba magpipray ka, magbababad ka, lalo na sa presensya ng Panginoon. Hindi mo pwedeng karga-karga mo pa rin yung mga kasalanan. Di ba? Hindi mo po mapipil ang presence ni Lord hanggat karga mo yan. Hanggat dala-dala mo yan. Diba? Kaya nga sabi po ng Hebrew 12:2 o 12:1, ano? Let us throw off everything. No? Kailangan that so easily entangles and the sin. O sabi ko, ano? Throw off. Hanggang hindi natin itatapon. Itatakwil, aalisin, i-delete. Yung po mga hadlang po na yan. Kaya paglilinis talaga. Hindi po tayo makakatagal sa banal na presensya ng Panginoon kung meron kang karga. Tama? Hindi ka makakatagal. Hindi siya malaya ang kilos sa iyo. Yes, kailangan talagang iwaksi yung mga bagay po na yan. So, ayan o, ganda, no? Ano pa? Next, Pastora Julie. Prayer is a gift. Julie muna. Prayer is a gift
Ano raw yun? Ang daw, Bishop, ay parang katulad ng pagsasang-ayon sa iba na ang ating Panginoong Jesus ay may kakayahan. Yes. Oo. Sumubod ng ating mga panalangin. Oh, God is able. Agreeing with God. Amen? To agree with God. No? Hindi ka magpe-pray na, Lord, kaya mo ba yan? Kaya mo? Nandiyan ka ba, Lord? Para mga ganun eh. No? Pag nag-pray ka, kaakibat ng pananampalataya. Di ba? Yun ang ano yun eh. Agreeing with God. Di ba sabi po ng Ephesians 3:20? Pakibasa nga po Ephesians 3:20. Oo, di ba? God is able eh. Oo, yung, di ba? Upon our imagination. Sige po, maganda yun, pakibasa. Sa kanya ng nagagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nangyayari sa atin. Amen. O, di ba? So, napaka-klaro. English version, sabi po rito. 3:20. Now, to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. Diba? Beyond all that we ask. Si Pastor Aga, sabi niya naman, Lord, bigyan mo ako ng bisikleta. No? Bisikleta lang hinihingi mo, pero 4 wheels ang binigay. Di mo ba? Ito yung mga ganon. Ito yung limitasyon na kakayanan mo. Yung pala, beyond, no? All that we ask. Beyond all that we think. Diba? Ganyan yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Kaya napakahalaga ng tinatawag na pananampalataya. Always remember that God is able. Kaya kung may magandang testimonya si Pastor Renato ngayon, lahat tayo, isa ang Diyos natin, isa Ama natin. May kanya-kanya tayong patutuo. Amen? Na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Amen? Yeah. Another one. Pastor, Prayer is calling out to the one who cares. ano yun? Yung panalangin daw po, eh parang, parang yung tatawagan mo, siya yung mag-care talaga sa'yo. Kaya hindi ka niya, parang hindi ka niya itatabi. Alam mo, pag tumawag ka sa kanya, nanalangin ka sa kanya, dalawang kamay ka niya na diba? Aabutin na may pagmamahal. Prayer is calling, pagtawag. Diba? At ang tatawagan mo, ang Diyos na nagmamahal, nagmamalasakit, the one who cares. Amen? Kaya nga sabi niya, cast all your cares upon our Lord Jesus Christ. Why? Because He sustains us. Amen? So, mahal ka ni Lord. Mahal tayong lahat ng Panginoon. Huwag po natin, maliitin natin itong mga sarili. Amen? Kaya, huwag din po tayong mainggit sa iba na nakikita natin na medyo nauna sa ating pinagpala ni Lord. Amen? No? Tapikin mo yung mga katabi mo. Susunod ka na. Di ba? Talaga ka, Bishop, para sumunod ka talaga, sumunod ka sa pita. Kaya nga eh. Kaya nga, yan ang anointing ng pantas, di ba? Nasa ano ka? Nasa maganda linyada ka, di ba? Yung mga ganun. Dapat. Huwag kang aalis. No? Nakalinya ka, bigla ka aalis. Iba pag sa cellphone, dapat naka-online. Naka-online dapat eh. Oo nga. Tsaka may Gcash ka. Sa'yo. Di ba? Okay, so, ayun, yun. Ano pa? Next, yung katabi po ni Pastor Julie. Kaya po. Prayer is
Listening. Isa daw po yung kapag tayo ay nanalangin sa ating Panginoon Jesus, please open to listen in every ano po natin na binubuyo sa Kanya. So, kung baga sa ano ay broad po yung ano ng Lord, yung ano niya sa atin, pakikinig po sa atin. Okay. So, pakikinig, ano? So, kaya mahalaga yung pakikinig eh. Not just only talking. Diba? So, in other words, both. Ikaw na nananalangin, dapat ka rin makinig. At ang Diyos na pinananalanginan natin ay nakikinig. Amen? Ang maganda, dal-dal tayo. Kaya, Ang si Lord na magsasalita. yun. na tayo. Oo nga. Kaya makinig ka rin, ano? Baka merong munang gusto ipagawa si Lord. Diba? Nag-talk na tayo na nag-talk sa Kanya. Tapos ayaw naman din pakinggan yung Kanyang gusto ipagawa sa atin. Ayun pala ang susi para umalagwa yung pagpapala, bumuhos ang pagpapala. So, both, no? Makinig tayo kay Lord. At pag napakinggan natin ang boses niya, so maraming paraan para mapakinggan natin ang boses ni Lord. Amen? Sino ba nakakarinig ng audible voice ni Lord? Audible voice. Di ba? Karanasan nyo yan. Di ba? Yung mga karanasan na. Di ba? Yung parang impression ng Lord, ano? Ano ba mga talata? Yung sabi po ng Isaiah 65 verse 24. Ano sabi doon? Kabisado ninyo yun? 65 verse 24 na Isaiah. Ano sabi? Sabi po, and it shall come to pass before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. Wow. Diba? While they are yet speaking, I will hear. It shall come to pass. Bago ka palang tumawag, no? Before they call. Bago tumawag. Amen? Yeah. Habang ikaw yung nagsasalita, nakikinig siya. Amen? Okay. Another one. Si Ma'am Christine. Oh, yun na. Panalangin ay talagang makikinig. At ang Diyos ay handang makinig sa ating mga Ayun, ano? At syempre tayo, kailangan din natin makinig kung ano yung patutunan Oo. na sabi ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon sabi ng Panginoon na parang may mga dito nakakarinig ng audible voice. Diba? May mga Kailan mo mapapakinggan na maayos ang tinig? Pagka-attentive ka. yes. Naka-focus. Diba? Focus, tama eh. Focus. Amen? Namnamin mo yung tinig niya. Hindi mo maintindihan ang kanyang tinig pagka nagsasalita ka, ay siya, sasabat ka. Yes. Siya, ganun, no? Answering back up. Pakinggan natin. Minsan may ganung klaseng usapan eh. Unhealthy communication. Okay, next. Sorry, Jackie. Panalangin yung kaya ng dalawang spirito tungkol sa mga bagay na walang hanggang halaga. Ano raw po? Panalangin yung kaya ng dalawang spirito tungkol sa mga bagay na may walang halaga. Walang hanggang halaga. Yes, sabi rin, ano? Prayer is linking of two spirits. Amen? The Spirit of God and your spirit and our spirit na magtatagpo sila at pag-uusapan nyo yung mga bagay na makabuluhan, may katuturan. Amen? Next.
Si Irene. Welcome. Welcome back. Talay. Parents community governor of the universe. Sabi sa sentence na to, ang panalangin ay banal na Panginoon, Panginoon mag-lead or why kulit tayo sa hangin ng buong Okay. So, prayer is reaching out. Di ba? Tama ba? Yun. Our hand or your hand. Di ba? Pagtataas ng ating po mga kamay. Di ba? At pag-abot sa Kanya. Amen? So, may mga iba-iba rin kahulugan ng pagtataas ng kamay eh. Meron pang suko. Di ba? Kapag nagtaas ka ng kamay, o yun nga, pag-abot sa kanyang banal na presensya. Pastor Erlinda. Prayer is finite call in abundant. Ibig sabihin na ang ating Diyos ay walang hanggan. Walang Opo. hanggan ang kanyang nakayaan. Tayo lumat ay may hangganan. Kaya tayo Okay. ay tatawag sa Diyos na walang hanggan. At siya ang lakas may kakayanan. Amen. Ang panalangin daw, ito daw po yung pagtawag. Kasi ang tao, finite. Limited. No? Limitado. No? At ito ay pagtawag ng finite na tao doon sa infinite God. No? Makapangyarihan Diyos. Walang hanggang Diyos. Amen? Kaya, siyempre, kapag siya na yung gumalaw at tumilos, talagang assurance yun. Ano po? Isa pa. Next. Sino? Lorraine. Prayer is a tiny hand placed in a big hand. Okay, maganda yan. Maliit po na kamay, pero ilalagay ka sa malaking kamay na mamamakit. Ano? Is a tiny hand Ilalagay ka sa kamay na placed in a big hand. Greater hand. kamay or makapangyarihan ka. Oo. Ang prayer daw parang gano'n, ano? Maliit lang, pero ilalagay ka Yung pagkapit ng maliit na kamay doon sa malaking kamay o makapangyarihang kamay. Amen? Naalala ko lang yung kwento, yung magtatay naglalakad. So, hawak-hawak ng tatay, yung bata. Ngayon, pumapalag yung bata. Sabi niya, inalis yung kamay. At gusto niya siya yung humawak sa tatay niya. Di, lakad sila, yung bata nakahawak kay tatay. Nadulas yung bata. Nasubsob. Tumama yung ulo. Di ba? Sabi ng tatay, o kasi anak eh, ako humahawak sa iyo kanina. Kahit masubsob ka, kahit matapa ka, hindi ka lubusang, di ba? Hawak ka eh. Amen? Pagkahawak ka na makapangyarihang kamay, matapa ka man, hindi ka lubusang lugmok. Amen? So, yun ang isang napakagandang ilustrasyon, ano? Kaya, kapit lang kay Lord. Ganun ba? Tama ba yun? Kapit lang kay Lord? Yes. Kapit lang kayo. Kapit talaga kayo. Ayun, parang kapit lang kay Lord ito eh, no? Oh. Kaya natin si Lord pala kumapit sa atin. Kita mo na, bumaligtad na naman pala sitwasyon, ano? Pero kasi sitwasyon niya. Oo. Lumapit ka kay Lord. May tendency, bibitaw ka. Siguraduhin mo, hindi ka makakawi. Pero kung si Lord hawak ka, Ay. kahit na mag-business ka pa, bumitaw ko man nandiyan sa siya. Hindi mo man kayanin. Kaya ang tamang prayer doon, Lord, hawakan niyo po ako. Yun pala. Yung mga payo natin eh, kapit lang kay Lord. Lord, hawakan niyo po ako. Di ba nakakorek tayo doon? Pero dapat mo na muna, Lord, ulihin mo ako. Kasi kakayo mo Kaya pala kakakapit. Nangawit na. Di ba? So, dahil nangawit, ayun.
lumitaw. Pastor Renato, yung alliance, pag napagod ko siya, naalay na. Okay, so yun pala, no? Another one. So, sino kasunod? Oh. Bishop pa sila. Wow. Now? Okay. Communion. To whom? To the ruler of the universe. Diba? Yung ibang mga tao, parang eager na makadaupang palad yung mga big timer na mga tao. Tama ba? Nakapicture. Picture dito, picture doon, di ba? Para nanggagalaiti kapag... Pero, di ba, may mga para masaya ka na nakadaupang palad mo yung mga sikat na tao, yung mga prominent na tao, yung mga nanunungkulan sa gobyerno. Popost mo yan kapag gano'n eh. Pag hindi mo sinama, masama. Oo nga eh. Di ba? Pero ito pala, oh, tingnan nyo ha. Ang pananalangin, it is all about common in union. Communion. To whom? To the ruler of the universe. Amen. God is the ruler of the universe. No? Siya yung King of Kings. Lord of Lords. Amen. Para ka lang nagpasilpin. Oo. Eh, sa kanya lang pala tayo dapat magbabad. Di ba? Bumabad sa presensya ng ruler of the universe. At bahala na siya talagang tayo po ay pagpapalain. Amen? Another one. Pastor Boyet. Prayer is a calling into action all the forces in the universe. Isa pa yun. Bishop, na bilang mga mananampalataya, makapangyarihan yung ating panalangin na maging ang buong universe at pwedeng sumunod sa atin. Wow. Diba? Prayer, is calling into action. Kasi pagka inatasan ng ating ruler of the universe, yung mga angelic forces na yan. Diba? Hindi po pwedeng hindi tumalima yung mga yan. Kaya all the forces of the universe, kayang-kaya ni Lord na utusan yung mga yan. Amen? And actually, hindi lamang yung mga angelic forces na yan kahit yung mga tao, kayang-kaya utusan ng Diyos. Naniwala kayo? Kayang-kayang kalabitin ng Panginoon. Sasabihin sa tao, pagpalain mo yan. Di ba, Pastor Renato? Yung mga miyembro niya yung makukunat, ako, pag inutusan ng Lord yan. Amen? Bibigay yan. Pag nanadilig makuna, ibig sabihin hindi ka nag-pray. Matindi yung prayer, no? Kaya, walang hindi mo pwede. Di ba, ang Diyos di ba sa creation account, magkaroon ng mga tanim ang lupa. At nagkaroon nga. Kita mo naman. Lumami ang bindi. Kanya-kanyang Magkaroon ng mga laman dagat ang karagatan. Nagkaroon nga. Di ba? Sumusunod eh. Yan ang ibang Kristiyano, hindi masunurin. May mga Kristiyano ba hindi masunurin? Sabi nga tigas nga ng ulo na ibang mga Kristiyano Kasi may Bishop tumante. Ano kasi ang prayer magkaroon saya? Kaya nga pwedeng utusan ni Lord Di ba? So, yan ang magandang So, yun po yung mga definition ng prayer. Okay, yung prayerless. Tingnan natin. Prayerlessness defined. Yun ang kasunod. Pastor Jose. Prayerlessness is saying I'm too busy for God. Kulang sa panalangin o walang panalangin, kaya nagsasabing wala akong panahon sa Diyos. Pag sinabing prayerless, ano ba ibig sabihin? Walang panalangin o kulang ng panalangin? Walang panalangin lang.
Prayerless. Ano ba? Wala talaga? As in wala? Less of prayer? O kulang ng prayer? Ano ba yung lack of prayer? Ha? Meron, pero parang No? May konti. Pero less. Ganun ba? Oh, lack talaga. Lack of prayer? Ano nga yung definition ng prayerless? Kasi kung ikumpara natin, Ang kawalan ng panalangin. ikumpara natin siya sa world, yung useless, walang gamit. Useless wala eh. Useless yun. Useless. Ay yung Prayerless. prayerless. Walang prayer. Walang gamit, walang prayer. Ano? Definition. Pag sinabi kasi natin prayerless, sabi nga dito, prayer is safe until busy for that. Busy nga siya, diba? So, lack of prayer po talaga siya. Wala siyang panahon. Wala ng Wala sa panahon. Lack of prayer. Kasi kung sinabi natin, Walang prayer. Ganun lang ibig sabihin, no? Wala kang prayer. Kasi busy nga Lack of prayer. Parang ganun na rin nun. Synonym. masyado kabala siya. Okay, Okay. Naamas nga po yung panalangin. Saying I'm too busy for God. Next, Pastor Nards. Prayerless is moving in the dark, dry pool, colded. Ayun, no? Pag kulang ka sa panalangin, para kang lumalakad sa kadiliman at may katipong ng mata. Yun. Bulag sa kutbalan. Diba? Yung prayerless tao, walking. Naglalakad, oh. Naglalakad sa madilim. No? Hindi lang naglalakad sa madilim, eh, no? Naka-blindfolded pa. So, kakapa ka talaga. Ibig sabihin ng ganun, ano? Walking in the dark, blindfolded. Bangga din ito, bangga doon. Oh, di ba? Blindfolded, eh. Kaya na blindfolded, di mo alam, eh. Nasa ibang pintuan ka na pala. Oh, di ba? Nasa kabaret ka na pala. Di ba? Another one. So, Pastor, ayan, Tan. Tan. Prayerless is full of saying, his heart has no God. Kumbaga, ang kawalan ng panalangin ay parang isang mangmang na nagsasabi na walang Diyos. Yun, ano? Kamangmangan, ano? Taong mangmang na sinasabi niya sa kanyang sarili na walang Diyos. No? Kasi nga, hindi ka na mananalangin sa kanya. Di ibig sabihin, hindi mo siya kinoconsider. No? Hindi mo siya kinikilala. Okay? Next. Pastor Jacob. Prayerlessness is wasting time. You think you are saving. Ano to? Saya lang daw lang. Pag-aaksaya ng panahon. Oras. Oo. So yung minimum, Yan sabi, think you are saving. Inaakala mo na yung prayerless, ano, para sa iyo pag-aaksaya ng panahon. Kasi may gagawin pa ako. No? Meron pa akong mga dapat unahin. Pero pinag-usapan po natin ito, marami sa ating ganito. No? Tama ba? Amin natin ang katotohanan niya. Kaya kailangan natin talagang ipaayos ang ating pong, yung time management natin. Amen? Managing our time. Okay. Another one. Pastor. Prayerlessness is hindi ka natin mag-choose. Kailangan daw makita mo na ng mga Okay. buwan pa na lang. Okay. Ano raw ang prayerlessness? Physical lang na hindi sa physical, hindi sa spiritual. So, Ayun parang to cease to believe. ayun.
Kasi Parang- talagang may proof na mangyayari naman. Yan, sabi ron ano, pagka ikaw prayerless, ang nakikita mo lang yung mga natural na nakikita mo. Hindi mo makita ang mga spiritual na bagay. Sa natural ka lang. Diba? Like for example, naghihirap ka. Ang nakikita mo lang yung kahirapan. Tama? Ang nakikita mo yung sitwasyon mo lang. No? Hindi mo nakikita, beyond that scenario, merong Diyos na po pwede baliktarin ang sitwasyon ng buhay mo. Amen? Pagka ikaw prayerful, nakikita mo yon. Marami na ako nakita ganyan mga Kristiyano. Mga nakasama. Dati, nakatira sila sa isang barong-barong ang kanilang sahig lupa. Pero, naging tapat sa Panginoon. Naging masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Hindi naging hadlang ang kahirapan. Binaligtad ng Panginoon ang kanyang mundo. Pinayamo ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Daming ganyan, di ba? So, kayang-kaya ng Lord. Kayang-kaya niya gawin yun sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Dami na po ako mga nakasamang ganyan. Gaganda na ng mga buhay ngayon. Because of their faithfulness. Amen? So, buksan natin ang ating mga spiritual eyes. Huwag yung natural eyes. Amen? So, isa pa. Pastora Marlene. Prayer business is training na parang doon sa mercy. Kumbaga yung yung grasya ng Panginoon ay hindi niya na nakikita. Kulang sa panalangin yung ng Panginoon, hindi niya nararamdaman. Okay. Presuming yung salitang. Pinapalagay na sa pagiging yung grasya. Hindi na kailangan. Parang hindi na kailangan manalangin. Magandang sa pagtibiyaya ng grasya. Parang say no race say. Pinapalagay niya na Pinapalagay na Oo. kahit hindi na mag-pray. Walang grasya, walang mercy. parang Ganun, ano? race say. Hindi niya ina-acknowledge yun, hindi niya kinikilala. No? When you are prayerless, presuming upon God's grace and mercy. Hindi natin alam, o hindi nila alam na ang Diyos ay punong-puno ng grasya at punong-puno ng awa sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Next. Kayo po, Sir Salve. Prayer is the pride of God. Pride is a part Opo, sige, tuloy. Is prayerlessness is a car with no petrol. Ano ibig sabihin nito? Konting walang pansin. Di ba? Paano? Ayun na, di ba? Yun daw ang prayerless, ano? Parang sasakyan na walang gasolina. Kahit gaano pa kaganda sasakyan mo. Ang problema dito siya, dahil ba, pag pumusay mo, kumusta po? Ang sasabihin, okay lang kami, pastor. Mga ganyan. Hindi na para Pero nag-pray. wala, hindi na pala. Ano naman daw? Hindi na pala nagpa-function. Di ba? Ikar naman daw. Kung ikar, ano? Kung ikar, no? So, kumukuha po tayo ng lakas sa Panginoon. Amen? Every time na ikaw ay mag-kneel down kay Lord sa harapan ng Panginoon Diyos, nanlulupay-pay ka, pagkagaling mo sa chamber,
May panibagong kalakasan. Amen? Panibagong sigla ng ating pong pananampalataya. So, next. Pastor. Prayerlessness is trusting in your own strength. Yun. Hindi ka raw mananalangin, siyempre, hindi ka nagtitiwala sa Diyos, wala nang ibang pupuntahan yun. Kung nagtitiwala ka sa sarili mo. Yun. Diba? Yun ang ayaw pa naman ng Lord na ganun. Diba? Parang hindi ko kailangan ng Diyos. Oo. Para hindi mo na siya kailangan. Deuteronomy chapter 8. Tingnan natin. Verse 18. Remember the Lord your God. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth the power to get wealth, that he may establish his covenant, which is well unto thy fathers, as it in this Oo, day. diba? Ayaw niya ng ganun no? Tapos natin ang basa sa verse 17. Sabi doon, otherwise, you may say in your heart, my power and the strength of my hand made me this wealth. Diba? My power and the strength of my hand. Kaya ako yumaman ngayon. Kaya maganda buhay ko. Wow, Diba? Huwag niyo rin, diba? Baka isipin niyo na gano'n, no? Kaya ito yung review. But, you shall remember. Alalahanin ninyo. Na sabi nga, the Lord your God. Bakit? Kailangan alalahanin ng Panginoon. For it is He, diba? Who is giving you power to make wealth. Amen. The Lord our God. Sabi na no, He is giving you power to make wealth. Pero Bishop, meron po dyan nag-viral na estudyante. Yung graduate po ng summa cum laude. Sabi dyan, bakit daw magpapasalamat sa Diyos, ako nag-effort ngayon. Yun. Ako. Mamaya later on, delikado yan ganyan. Bakit tayo kailangan magpasalamat sa Diyos? Oo. Tayong gumawa nito, kaya tayo pinasa. Yun. Nakakalaman mo yung bata nito. Nagsumikap ako, nagsunog ako ng kilay, Usang panahon. nag-ubos ako ng panahon. Hindi niya alam. Kawawa yung mga... Yan ang mga... Baka atheist siya. Ganyan ang mga mindset ng mga ateista. Baka yung Oo, baka UP student, atheist. Nagsunog siya ng kilay, tapos Oo. may kilay pa rin siya na Oo. masusunog kilay. So, ito yung review sa mga yan sa mga ateista. Oo. Malamang, ganun yun. Atheist yun. Kaya, ito yung sinasabi ng Bible. But you shall remember the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant, which He swore to your fathers as it is this day. Amen? So, next, Pastor Aga. Nasaan na ba tayo? Prayerless is the pride of life. Ano raw ang prayerless? Pride ng Di ba? buhay. Pagmamalaki? Mamalaki. O Ako ang magaling. pagyayabang? Ako ang gwapo. Ako ang Ako magaling, ako wapo, ako matalino, ako mayaman. Ganun, no? Alam, sabi pa naman ng Bible, pride comes first before destruction. Diba? Pride comes first. Pag naging mayabang ka na, mataas na tingin mo sa sarili mo, abangan ang kasunod na kabanata. Sure yun. Ang kasunod, distractions. Ay, itong susunod, maganda. Marami akong member na. Sige. Basta, ikaw. Alam ko na. Basta pag
pray po. Ano yun? Sabi dito, prayerlessness is counting on someone else to do the praying. Nag-pray mo kami. Sorry ka na bahala mag-pray. Di ba? Hindi, uutos na lang, di ba? Kaya pala iniaasan ng iba mga miyembro talaga, no? Kaya sabi ko nga kahapon, di ba? Pag meron kang miyembro, halimbawa 100, pagka prayer meeting, ang dumadalo, mapalad na kung may 10. Di ba? Ano yun? Common yun. Para bagang minamaliit nila ang prayer meeting ministry. Di ba? Hindi nila binibigyan ng pagpapahalaga ang prayer meeting. Ano lang, prayer meeting lang yan. Gusto kasi nila alisin ng M. Meeting na lang. Prayer meeting lang. So, di ba, yung nga, no, nung nasa Taiwan tayo, grabe yung passion nila, Pray. yung determinasyon nila, yung eagerness nila, nakakahamon. Araw-araw gawain. Nakakapanliit pa nga, mga pastor tayo. Kasi hindi namin Di ba? Para walang kapaguran, di ba? And take note, ha? Always present sila sa mga gawain, ano? Pero tayo mga Pinoy, tayo mga Pilipino, mga churches, kumusta po yun? Sabi nga, dito nga, 1 beses nga lang 2 beses lang, madalas sa mga simbahan. Isang prayer meeting at saka isang worship service. Di ba? Eh sila, araw-araw, 7 days a week. From 8:30 to 11 a.m. 7 times sila sa one day, 7 times sila na pray. 7-7. 7. Di ba? Times a day that we pray. 7 times a week. There is a service. Tapos, hindi nagbabago yung intensity ng Yun nga, worship. yung intensity nga eh. Yung kantahan, mula alas 8 hanggang matapos ang service. Walang pagod eh. Exhortation Di ba? lang in between. Hindi lang yung kantaan. Bigla kang upo ka lang siguro saglit lang, tapos tayo. All throughout the service. Oo. Ikaw, mga ngawit talaga, pero... Kaya nga pag napapagod na ako sana, pag pray ako tutugma ako kapay. Medyo pahinga ng konti. Kumumutan ka naman eh, no? May kumot ka naman eh. Bago papasok na ang pintuan ng simbahan, Hindi lang paspas eh. sa labas. Yun ang pahinga. Bago ka matuloy, tayo ka muna. Tayo ka bago pumasok ng simbahan. Ang lakas na ano, no? Ang lakas makahatak sa mga Kristiyano, yung mga gawa ng mundo, mga gawain ng mundo. At Diba? saka, isa po, Oo. napansin ko doon. Kasi yung yung pag-honor nila sa manila. Oo, isa yun. Isipin mo yung bibilang ko sana ng sapatos, driver. Pasubuyin. Oo. Sinukat niya na. Pero sabi niya, tika muna, papaalam muna kay Pastor Israel. Lahat ng nila, talagang honor nila. Yun eh. Diba? Pati pagbibigay. Di ba, ang layo, no? Ang layo sa ano? Reference po sa mga pastor. Yun po yung wala. Pag prayerful ka, dadating ka talaga sa ganun. Kasi dadating ka doon nila. Eh dito, yung mga miyembro, di ba? Walang respeto sa pastor eh. Tama ba? Yung iba, hindi naman lahat. Walang ano. Pagka ng mga gobierno, Totoo yun. pagpapigil sa pagtunod sa mga manulan, pati po sila. Damay. Pero ang ano po talaga ako doon ay yung ang pastor ang pinaka susi
Kaya ang pastor talagang kailangan tumayo sa dapat tayo. Oo. Kaya na, Pastor ako na born again. Mag-alab ang pastor. Piling ko kasi prayer ko lang. Piling ko okay ako. Dahil yung ano. Oo. Kasi nagdi-devotion ako araw-araw. Nag-pray. Pero makita mo sa lanyan, hindi ako. Kaya Yes, no, true. Sabado makita ko sa prayer mountain. Tapos mula kanina, sinalarm ko na nag-alas 3 ng alas 3 ng umaga. Dapat parang mag-pray. Kasi pag hindi natin seryoso, si Satan na seryoso. True. Hindi pwede laro-laro lang si Satanas. At hindi natin siya madadali sa galing natin sa theology. Oh, the beauty of theory is no match with the best of reality. Okay, tuloy natin. So, ano yan? Nasaan na tayo? Prayer list is going into Counting. battle with our armor or weapons. Oh, ayan, ano? Ang kawalan ng panalangin ay pumapasok sa labanan na walang Armas. baluti o sandata. Walang sandata. Walang baluti. No. Pumapasok tayo sa labanan na walang baluti. Kasi ang baluti natin dalawa. Isang defensive at saka isang offensive. Di ba? Isang pang-offense at saka isang pang-depensa. So, kaya Parang sasama ka sa laban ng durang na. Pumapasok sa laban na walang armas. walang armas eh, no? Kaswerte ka doon. Nagtataka ka pa, Lord, bakit ganito? Oo, bakit laging talo? Yung pala, kaswerte ka na. Oo, kaswerte nga eh, no? Going into battle without armor. Without armor. Weapons. Walang sandata, walang Oo, walang baluti. sandata. Wala ka ng baluti, wala ka ng... Sandata. Ang resulta talaga niya, talunan. Talunan. Di ba marami mga Kristiyano talunan? Marami, mga mananampalataya. Lugmok. Saka hindi mo makikita ang gumagalaw pa lang Lord sa buhay. Lagi kang mag-iisip na bakit Lord sila lang. Hindi mo nakikita sa iyong tambak na ibubuhos. Kasi nakikita mo yung sa iba. Oo. Hindi mo kunin na makita ng panalangin. Kaya lang, hindi mo ano kasi kulang na sa prayer. Yes. Laging may hadlang yan eh. Laging may pumipigil sa iyo. Pag hindi mo yung... Kaya pala, sabi ng Ephesians chapter 6, put on the whole, not the half, not the half, the whole armor of God. Full armor of God. Di ba? Pero may bago mag-put-on, may pinapaput-off muna. Oo nga. Di ba? Put off muna. Throw off muna. Yes, tama. Di ba? Parang gano'n, no? Yun na naman eh. Sa karera, no? Sa labanan eh. May put off at saka may throw off eh. Saka nakita ko pag sa prayer, madali mong magawa ang kalooban ng Diyos. Pag prayerful ka. Prayerful ka. Kasi, ang naranasan ko, mahirap talaga man. Di ba sabi ko sabi ko, bago tayo pumunta ng Taiwan, sinabi ko na sa church, ang first week, first Sunday offering, the first fruit natin yan. Pero, siyempre, ano agad, kasi budget yun. May mga dapat na isettle na nagbabayad kami weekly sa holiday. Pero sabi ko, first fruit yan, hindi natin gagalawin. So, kinonvert ko siya sa dollar, dinala ko. Pero, tinan mo ang pag nagagawa mo, ang pinagagawa ni Lord. Pagbalik ko dito, grabe ang surprise sa akin ni Lord. Kasi may territory, fourth territory na lumagapak agad sa akin. Di ba? Parang ano lang eh, tama, no? Ang nakita ko, Bishop, pag nagawa mo yung kalooban ni Lord, yung talagang hindi siya patatalo sa iyo. Hindi siya padadaig sa ginagawa ko. We cannot outgive God.
Oo, hindi natin kaya Isosurpress at isosurpress ka niya. At saka yung sinasabi na yung hindi siya sinungaling, patutuhanan talaga niya sa iyo kanyang salita. Hindi siya na may utang na loob siya sa iyo. Yes. Kaya hindi ka niya bibigyan ng pagkakataon na sasabi mo, Lord, ang dami mong ginawa, may ganito man. Hindi yan mangyayari. Talagang. Kaya lang, marami tayong ginagawa na hindi nakakarating sa kanya kasi parang ganito lang yan, pinagwawalis ka, saing ang ginawa mo. Tapos nag-expect ka nabanggit niya nga yun, ano? na i-bless ka doon. Ang nakita ko, alamin mo kung ano talaga ang kalooban ni Lord. And prayer can help us. Siya ang magdadayari sa atin sa kung ano talaga gusto niyang gawin natin. Kaya Amen. nagturo kay Jesus na prayer, di ba? Let your kingdom come, let your will be done. Hindi pwedeng ang will natin ang nasusunod, tapos expect tayo, Lord, reward me. Amen. So, Diba? ang ganda eh, no? Ang sarap kaya i-drive. So, kaya nga, di ba, lagi na natin nababanggit eh. Maraming mga Kristiyano gusto blessing. Gusto sacrifice. Wala naman sacrifice. Di ba? Ayun, yung sinabi mong nag-first fruit ka doon sa mga kapatid natin na Taiwanese, sacrifice yun eh. Di ba? Parang ano yan eh, yung dating gigiban, yung puso ng araw. May puso ng araw na dala ka ng timba. Tapos itapat mo doon. Tsaka ka magbomba na magbomba. Walang lumalabas. Wala, kahit anong hirap mo, kahit anong bomba mo, kahit lakas ang... Ibigay mo lahat ng effort mo. Wala. Ang solusyon pala, yung timba mo, lagyan mo ng konting tubig. At saka, ibuhos mo muna. Diba, no? At saka mo siya bombahin. At pag lumabas na, tuloy-tuloy. Di ba? May principle palang gano'n, ano? Painom ang tawag nila doon. Ha? So, painom. Painom. Ang tawag nila doon. Painumin mo muna yung poso. At saka, nakakabumagpa. Di ba? So, ganda ng mga ano eh, no? Mahirap lang no, kung puro wala namang painom. Oo nga. Kaya ang dami nga mga ganun. Parang bomba, wala namang ano. Oh, gusto natin pagpalait tayo, di ba tayo nagsasakripisyo? Di ba? Gusto natin ibuhos ng Panginoon ng pagpapala, di naman tayo naglalaan ng enough time to communicate with Him. Di ba? Proper time. At isa na nakita ko, Bishop, sa prayer, yung hindi ka pagod na pagod sa gagawin mo kasi i-direct ka niya sa kung ano lang dapat gawin mo. Yun, isa pa yun. Idadirect ka niya sa tamang hakbang o tamang ano ginagawa. Di ba sabi nga ni Pastor Israel, lagi ito naman binabanggit din yun eh, no? Maraming pastor, ginagawa natin ang gusto nating gawin para kay Lord. Tama ba yun? Maraming mga pastor na ganoon. Pero ang katotohanan noon, hindi naman iyon ang gusto ng Diyos na ginagawa niya para kay Lord. Kaya ang alamin po natin, kung ano ang gusto ng Diyos na ginagawa natin o gawin natin, yun ang gawin natin. Hindi mas marunong pa tayo kay Lord. Di ba? Diba? Mas marunong, maraming mga pastor mas marunong pa kay Lord. Lagi lang tayo mag-a-assume na tama itong ginagawa. Doon. Assuming ka lang yung Akala mo tama, akala mo okay, pero may tama pala. Pero pag natumbok mo po, tingnan na, pag natumbok mo po, ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, yung pagpapala. Parang si Martha at si Maria, di ba? Grabe ang pagod ni Martha. Na-burn out na siya. Nakaka-burnout talaga. Maraming pastor burnout eh, sa ministry. Oh, di ba? Parang si Maria, relax na rin. Ina-enjoy lang pala eh, di ba? Presence lang pala ni Lord ang enjoy mo eh, di ba? Tsaka, bibigay na sa iyo ni Lord yung mga hakbang na dapat mong gawin. Yun ang Hindi ka malilihis, di ba? Makuha mo
Yes. Okay, so ano pa? Nabanggit mo, Pastor, ano? Pastor Dani ulit. Prayerless is laziness. Katamaran. Tamaran pala. Tamad. Di ba? Tamad ang hindi nananalangin. Di ba? Kaya ang Diyos po, ayaw na ayaw niya sa tamad. Sabi ng Bible, huwag pa kayo din. Oo, di ba? Hindi siya makikipag-partner sa mga tamad. Ito ang maganda. Amen. At yung uli, Prayerlessness is giving into self. hmm, Panalangin ay yung kawalan ng panalangin ay pagpapasakot sa Espiritu. ano to? Giving in to self. What does it mean? Prayerlessness yan, ha? Opo. Ano raw yun? Pagpapasakot sa sarili niya lang. Yun. Wala siyang ano sa Panginoon. Wala Pag prayerless ka, makasarili ka. Sarili mo lang iniintindi mo. Pinagdag ko lang, Bishop. Hmm. Kasi ito lang sa ating mga pastor, di ba? Kasi alam natin ang laban ng buhay. Alam natin ang hirap. At dinanas ko yan, nag-OFW ako, lahat ginawa ng business, kung ano. Oh, Pastor. Oh. Pero, pag hindi talaga natin natutumbok ang kalooban ni Lord, ang papagurin tayo ng gusto. Ang utos o ang pinakatrabaho ng pastor, yun yung sabi ni Peter at ng mga apostol sa chapter 6 ba? Chapter 9? Chapter 6 ng Matthew. Na Acts. Acts. Sabi niya, 6:1 to it is 4. not good for us to wait on the table and leave the ministry of the word and prayer. Ngayon, ang karamihan, napapabayaan ng prayer dahil sa kailangan nilang mag-serve sa table, sa family. Alam, magtrabaho, kailangan kung ano ng mga diskarte. Kasi, totoo naman, kailangan sa buhay. At yan din ang naranasan ko. Pero nung talagang seryosohin ko ang ministry, full-time, walang sideline, walang kung ano pa man, prayer, ministry of the word. Nakulangan pa nga ako, nahiya nga ako doon sa Taiwan eh. Nakita ko sa sarili ko, kulang na kulang pa. Kaya lang kaibahan lang, pag ako nag-pray, sinisigurado ko na makukuha ko ang gagawin ko that moment, or that day, or kung ano ang direction. Kaya naman, awa ng Diyos, grasya ng Diyos, natutumbo ko kahit pa paano ang ministry. At nakikita ko magaan ang blessing. So yun ang napakahalagang nakita ko sa prayer, na talagang huwag nating pabayaan ang ministry of the word and prayer. Okay tayo sa word, nag-aaral tayo. But what about the prayer? Baka doon tayo nagkulang. Kaya sige natin ang apuhap ng mga kung ano-ano may dadagdag sa ating kabuhayan. Amen. Kasi lalo pa ang ano ng pantas is itaas ang dignidad ng pastor sa larangan ng kaalaman at sa larangan ng kabuhayan. Pag mapag-iwanan tayo sa larangan ng kabuhayan, kasi natin ang habol sa mga yan, yung pala, ang sikreto lang, ay seryosohin natin ang kalooban ni Lord. Amen. Not just prayer. Madaling magdagdal sa harap ni Lord. Pero ang tinuro ni Lord ng panalangin yun ang hindi ko let your will be done. Wala kang gagawing will kung hindi mo siya nahuhugot. Ano bang kalooban mo, Lord? So, subukan po natin. Let us not leave the ministry of the word and prayer. At sigurado ako, hindi kayo magsasabi na sana all. Hindi lang si Pastor Tony. Hindi pa ako nagkukwento ng iba. Ano lang yun. Kasi ito lang kasi ang pinakamalaki na bumagsak. Pero yung mga bumabagsak sa akin na hindi ko na kinikwento eh. Amen! Amen. Amen, amen. So, yun ang talaga. Amen, amen. Seryosohin natin si Lord ngayon. Yes. Amen. Amen. Okay, dagdag. Maganda dyan si para mas lalo na kami bago. Okay, dadagdag ko lang po dahil
bago pa sila doon sa church ngayon, nagsialisan sila. Kasi ang sabi nila, from 16 ka na po na pastor dito. Yun sabi sa akin. Pero yung mga mula 1 hanggang 15, masteral, doctorate, tapos ikaw hindi ka nag-aaral, aalis na lang kami kasi babagsak din ang simbahan niya. Grabe deklarasyon. Ay 2015 nag-aaral ako. Yun lang pa talaga. Kahapon dumating yung doktor tapos principal doon sa Davao, nalaman niya anniversary. Sino isa ako? Meron sila na makaparating lang dahil anniversary daw. Tapos sinabi ko doon, ay Bishop, masado ba ako sa gagraduate ako? Sinabi ko sa kanila, dahil grabe deklarasyon nila dati. Ngayon ko, gagraduate ko ako, Master of Divinity. Wow, Pastor! Pagbaba ko sa pulpito, nagpaharap ka pala. Pero lahat sila, pumunta. Dati ayaw nila. Habil na kahapon bago malis, pwede bang dito lang kami magsimba. Pero dati, grabe. Alis na tayo dito. Bumagsak na nung doctorate. Ito pa hindi nag-aral. At saka yung kapatid, yung blessing, ang tinignan ko lang sa Matthew 6:33. Pag inuman po ninyo yung shall be added, sigurado po, mai-stress kayo sa buhay niyo. Disappointed ka. Basta shall be added. Ay yung sinasabi kahapon na, gusto susukatan, kanina susukatan daw. Tapos, hindi ko naman inisip, basta Lord, gagawin ko yung gusto. Kanina, basta, 80,000. Shall be added siya, pero pag yan agad isipin mo, pera. Ay kung problema talaga natin ang pera, bakit hindi pera ang pinadala? Bakit si Kristo ang pinadala? Pinaparating natin siya, Lord, pera. Ay, buhat sa hindi, maubos-ubos na yaman. Tapos ang prayer, balik natin, hindi pag-aubos. Yun lang po. Ako, ayaw ko na pahabain, pero marami pa ako maikwento sa inyo dahil bukas mayroong panibagong balita. Wow! Hindi ko alam kung ano ito. Kaya si Pastor Arnold po, ito po, nakalimutan ko kanina. Territory siya, di ba? Or territory. Last December, siya po ang speaker namin. Yan, alam ni Pastor Arnold. Ang sabi, ang pamagat po namin, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah chapter 60, verse 22. Nagulat ako nung nakita ko. Nanginginig ako. Di ba sinabi niya na Pastor Jan, nakakapanginig din pala pag sino ang mag-surprise. Sa kanya nangyari yun. Mayroon kami, ang inaano ko doon, dahil mayroon kaming mga member na hospital. Declaration ko si 1 year declaration po yan. Mayroon kaming member na walang kapera-pera. Pumunta siya sa tala, ay pila masakit na daw ang kanyang pila sa appendix niya. Tapos pumunta rin sa amin yun. Sobrang sakit ay mahabang pila. Bumalik siya dito. Balik na lang tayo kung saan tayo. Pagdating dyan sa SM, nagka-traffic. Commonwealth Hospital. Pag alis nyo dito, naghanap siya ng pamasahe. Pagdating ng Commonwealth Hospital, traffic, pagtingin nyo ng Commonwealth Hospital. Bumaba! Para! Diretso doon sa emergency. Magkano acceptance? Pero kapatid, nandun pa sila sa private room, tumawag sa akin. Kumusta? Ginulat ko ako, ba't dito kayo pumunta? Kasi sobrang masakit eh. Dinanggihan na kami doon, mahabang pila. Ang sakit, hindi na namin na. Pero kapatid, bumuhos ang blessing. Alam mo naman sa Commonwealth, 4 na araw lang, 400,000. Pero nakauwi pa sila pagkadating ng Sunday, akala mo hindi siya na-operahan. Iba na ang bihis, ang procedure. When the time is right. Amen. Amen? Kaya nga, sabi ko, buti na lang na may mga kaibigan tayo sa pagtas na ganito. At saka siyempre, turo ni Bishop yun. Amen? Kaya salamat din na nakapag-aral ako. At yung tingin nila kahapon, sabi nyo, nag-aaral ka ng pastor natin, dito na tayo magsimba. Bishop, salamat po. Salamat. Yes. Amen. Okay, so kilala niyo si David Yong-Ichu. Paul Yong-Ichu. Isa yon, no? Isang tao lang yon. Si David at si Paul Yong-Ichu.
Siya po ang head pastor ng Uido Full Gospel Church. Uido Full Gospel Church. And it was established noong 1958. 1958. Alam niyo po ba, siya po ay meron pong 800,000 members. 800,000. Almost 1 million. Actually, nag-million talaga yun. Itong mga... Oo. At yung miyembro niya na yan, doon lang po sa isang single church na yun. The largest single church in the world, Uido Full Gospel Church. It was established in 1958. Alam niyo ang sekreto niya? Sabi niya nga, prayer is not just asking God to do something. It is giving God an opportunity to do something through you. Amen. Ulitin ko, sabi ko, it is giving God an opportunity to do something through you. Amen? May 40 billionaires na naman doon. Oo. 40 billionaires. Ano? Ibig sabihin, pagbibigay sa Diyos ng oportunidad na gumalaw siya, kumilos siya sa pamamagitan mo. Amen? Ang Diyos po, kaya niya tayong gamitin, maikinig. Basta magbabandang tayo tumingi na gabay sa Kanya, presensya niya, kapangyarihan niya, mag-kneel down lang po tayo, mag-yield lang tayo sa Panginoon. No? Amen? So, 800,000 na members. Grabe naman, Pero ang susi niya, prayer. Number 1, susi, prayer. Sabi niya isa pa, prayer is not a monologue. It is a dialogue with God. Amen? So, kung pwede po ba maglaan tayo ng prayer? Nag-pray po tayo. Sabay-sabay po tayo. Corporate prayer po. No? Ang tayo kay Lord. Awit pa ba tayo o diretso na? Diretso na po. Diretso na po. Sige po. Kung ano man ang ibulalas ninyo ng prayer kay Lord, personal man yan, kagalingan man yan, kalakasan man yan, church growth man yan, family problem man yan, personal problem man yan, bansa natin, everything. Magbubukas po tayo ng ating puso sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Okay? Let us all pray. Yes. Hallelujah. We thank you so much, Lord, sa hapon po na ito. Salamat po, Panginoon, sa aral na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Isang napaka-basic na aral, Panginoon, patungkol po sa pananalangin. Salamat, Panginoon, dahil nabubuksan ang amin po mga mata. Nabubuksan ang amin po mga puso. Ang amin damdamin, Panginoon. Nakita mo po namin at ipinakita mo po sa amin, O Diyos, ang kahalagahan ng personal na mga pananalangin namin, O Diyos. Ang devotion namin, Panginoon. Ang amin pong padulog sa iyo, maging corporate prayer man ito, Panginoon. Salamat po ng maraming dahil meron kaming Diyos na amin pong masasandalan, na amin pong malalapitan, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, na ang Pantas Ministerial Association, lubos-lubos na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin ang samahan na ito, O Diyos. At ikaw lamang ang susi ng aming pong tagumpay. Ikaw lamang, Panginoon, ang bukal ng aming pong kalakasan at karunungan at kaalaman, Panginoon. Sa iyo po kami patuloy na lalapit. Patuloy po namin ipinapanalangin, O Diyos, ang aming pong pamilya. Hayaan mo po, O Diyos, na ang bawat pamilya po namin, Panginoon, ay makasumpong ng biyaya galing sa iyo, Panginoon. Biyayaan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya. Kung meron pa pong hindi ligtas, Panginoon, kung meron pa pong mga matitigas ang puso, Lord, walang matigas na puso sa iyo, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang po pwedeng umabot sa kanila.
Hayaan mo po na makasama po namin silang lahat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Hayaan mo rin, Panginoon, ang bawat ministeryo na pinagkatiwala mo po sa amin. Maliit man ito o malaki, Panginoon. Hayaan mo po ang iyong pong banal na presensya ang aming pong maranasan. Tulungan mo po kami sa mga problema na amin po kinakaharap. Problema sa mga miyembro, Panginoon. Problema, O Diyos, sa mga personal na mga problema. Pamilyan, Panginoon. Everything, Lord, na amin po mga kinakaharap. Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos, na maging matatag at maging matibay. Hayaan mo po, O Diyos, na makita po namin ang kapangyarihan mo sa panahon ng mga problema po na ito, O Diyos. Sa iyo po namin lahat ito ay dinudulog, Panginoon. Sino mas po may mga sakit at karamdaman, Lord, we pray for healing. We pray, Lord, for strength, O God, galing sa iyo, Panginoon, upang ang katawan po namin, O Diyos, na pahiram mo po sa amin, ay magamit po namin, O Diyos, para maluwalhati ka sa banal mong pangalan, O God. Ikaw ang aming source of strength, O God. Sa iyo po kami lahat lumalapit. Ano man po mga nasumpungan mo, mga kamalian sa amin, O Diyos, patawad po, O Diyos. Pakalinisin mo po kami, Panginoon. Hayaan mo po ang iyong banal mong presensya, Panginoon, ang siyang lumukop sa bawat sapo sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, ang pangitain ng Pantas Ministerial Association ay maranasan po ng bawat sapo sa amin, O God. Yung pong paglago, Panginoon Diyos, ng aming kakayanan, kaalaman, Panginoon, patungkol po sa iyong mga salita. Lumalim kami sa relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lumago ang aming po mga kabuhayan, Panginoon Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy po naming nilalapitan. Gamitin mo po kaming asin at ilaw, Diyos, ng sanlibutan po na ito. Ang aming pamilya, ang iglesia, pinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. Lord, we pray for church growth, O God. We pray, Father God, yung multiplication, Panginoon, ng mga miyembro, O God. Magpadala ka po ng mga tao. Hayaan mo po ang mga tao, O Diyos, na iyong pinapadala ay mga tapat, Panginoon. Mga tao, Panginoon Diyos, na makakatuwang po namin sa ministeryo. Mga tao na nagmamahal, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon Diyos. Tulungan mo po kami lahat. Bayan mo po kami lahat, Panginoon. Palakasin mo po kami. May mga karanasan po kami, Panginoon, mga nararanasan sa ministry. Wala po kami ibang pwedeng lapitan. Wala po kami po pwedeng ibang iyakan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang aming pong pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang aming pong kalakasan. Sa iyo namin lahat ito ay pinagkakatiwala. Ikaw, Panginoon, ang aming manggagamot. Ikaw ang magpagaling at magpalakas sa amin, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng wisdom sa panahon namin po mga pangangaral, Panginoon. Maramdaman po ng mga tao, Diyos, ang iyong banal na presensya, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. Wala kang iiwan, Panginoon. Lahat ng iyong anointing, Panginoon, na meron ng Pantas, Lord. Ma-impart po ito, Panginoon, sa bawat kasapi, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po kami, Panginoon, patuloy na dudulog at nalapit. Tulungan mo po kami, maawa ka sa amin. Maawa ka, Panginoon, sa bawat sapo sa amin. Palagoy mo po ang mga iglesia na pinagkatiwala mo po sa amin. Idako mo po ang mga palyabang ng mga tao, Panginoon, ang mga maliligtas sa aming iglesia na yung pinagkatiwala sa amin, Panginoon. Ilagay mo po, Panginoon, ang passion sa puso namin. Hallelujah. Ilagay mo po sa puso namin yung rundok na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yung pagmamahal sa iyo, Panginoon Diyos, na walang reservation. Hallelujah. Tulungan mo po kami lahat. Pukawin mo po aming mga damdamin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ministeryo ito. Lord, naniniwala po kami, Panginoon. Pag kami po ay nanigluhod sa iyo, nanalangin, ang revival, Panginoon, ay mararanasan po namin, Panginoon. Personal sa iglesia man, Panginoon. Maging sa aming bayan, Lord. Maawa ka sa bansa namin, Panginoon. Maawa ka't mahabag
Natagurian kami mga Christian nation, Christian country, Panginoon. Pero nakakalungkot, laganap ang mga korupsyon, Panginoon. Laganap ang kasamaan sa aming bansa. Hallelujah. Panginoon, bisitahin mo po ang aming po, ang Malacanang, Panginoon. Bisitahin mo po ang opisina ng aming pong Vice President, Panginoon. Bisitahin mo po, Panginoon, ang Ombudsman, Lord God. Ang mga senador, ang mga congressman, ang bawat manunungkulan hanggang sa barangay level, Panginoon. Bisitahin mo po sila. Magpadala ka po ng mga tao na mga magiging instrumento mo, O God, para may bahagi ang tunay na daan ng kaligtasan. Ang tunay na daan ng pagbabago ng buhay, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. We bless you. We worship you. Purihin ka, sampahin ka, luwalhatiin ka. Tunay na dakila ka, Panginoon. Salamat po na marami. At tinakit po namin, Panginoon, na may ginagawa ka na po, Panginoon, sa himpapawid. May ginagawa ka na, Panginoon, dyan sa mga kuta ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. At meron ka rin ginagawa sa mga tao, Panginoon. Umpisahan mo sa aming pamilya. Umpisahan mo sa aming mga mahal sa buhay. Umpisahan mo, Panginoon, sa aming po mga miyembro, sa mga leaders ng Iglesia, Panginoon, sa mga pangkaraniwang miyembro ng Iglesia, Panginoon. Sa iyo po kami lalapit, Panginoon. Sa iyo po namin sila idinudulog, Panginoon Diyos. Dahil alam po namin, Panginoon, walang matigas na puso. Sa banal mong presensya, kayang-kaya mo silang hipuin, kayang-kaya mo silang baguhin, Panginoon. Tulungan mo po kami lahat. Maawa ka sa amin. Sa iyo lamang po kami aasa. Sa iyo kami huhugot ng lakas, Panginoon. Sa iyo lamang ang tagumpay namin, Panginoon Diyos. We thank you so much, O God, for this wonderful privilege, O God. Kami na mga lingkod mo dito po sa Bantas, Panginoon. Hindi lamang kami umaasa sa aral, Panginoon. Hindi lamang kami umaasa sa karunungan. Hindi lamang kami aasa, Panginoon Diyos, sa aming kakayahan, sa aming lakas, Panginoon. Aasa kami sa iyo, Panginoon Diyos. Sa iyo po kami sasandal, sa iyo po kami magtitiwala, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, naniniwala po kami. Patuloy mo po kami i-anoint. Patuloy mo kami palalakasin. Patuloy mo po patatatagin at patitibayin ang aming po relasyon sa iyo, Panginoon. At patuloy mo po ibubuo sa masaganang biyaya at pagpapala mula sa kalangitan, Panginoon. Sa personal na buhay namin, sa pamilya namin, sa ministeryo, Panginoon, na pinagkatiwala mo po sa bawat isa sa amin, sa Bantas Ministerial Association of God. Hallelujah. Panginoon, ngayon pa lamang, O Diyos, we are too much excited, Panginoon. Excited kami, Panginoon Diyos. Sa iyo po mga inihanda sa bawat isa po sa amin. Sa aming iglesia, Panginoon. Sa aming pamilya, Panginoon. Hallelujah. Sa aming personal na buhay, Panginoon. Narito po kami. Dumalaw ka. Gamitin mo po ang buhay namin. Gamitin mo po ang instrumento ang buhay namin, Panginoon Diyos. Performing signs, wonders, and miracles, O God. Hallelujah. Ito kami sinusuko namin, lahat-lahat sa amin. Panginoon, na naman ang meron kami, O God. Sa iyo po kami, O Diyos, maglilingkod, magtitiwala. Walang ibang po pwedeng gumamit ng katawan namin, Panginoon, ng buhay namin, ng pamilya namin, Panginoon Diyos. Sa iyo po kami. Gamitin mo po kami for your glory, O God. I-anoint po kami lahat, Panginoon. Gamitin mo po kami sa aming po kamanahunan, sa aming po generasyon, Panginoon Diyos. Maging ilaw, maging asin, Panginoon Diyos, ng sanlibutan po ito, Panginoon. Lord, thank you so much, O God. Hallelujah. Hallelujah. We bless you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much for your divine presence of God na nasa kaligidaan po namin. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you for your very presence of God. Thank you for your goodness, O God. Hallelujah. Thank you for your grace. Thank you for your mercy, O God. Wala kang katulad, wala kang kapantay, Panginoon. Karapat-dapat ka samahin. Karapat-dapat ka luwalhatiin. Karapat-dapat ka takilain, Panginoon. Karapat-dapat ka tumanggap ng mga papuri mula sa aming po mga labi, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon Diyos, na kami po ay
Mag-establish the relationship sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. We thank you so much, Lord. We bless you. Hallelujah. We worship you. We lift up your name, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much, O God. Hallelujah. Amen. Pastor Arnold, close us in prayer. Close tayo sa prayer ni Pastor Arnold. Bago po tayo mag-close, may gusto lang ako share sa inyo. Sa Genesis 22. Actually, na-share ko na ito, pero nakita ko na napakalaga nito. Ito pala ang tatlong bagay na kailangan para masamyo ni Lord makarating sa kanyang pang-amoy ang mabangong samyo ng handog. Una, yung sabi ni Isaac kay Abraham na sabi ni Isaac, Ama, meron na tayong panggatong, meron tayong apoy, pero wala handog. Nakita ko, kailangan palang tatlong ito. Ang panggatong, nakita ko ang Word of God, yan ang sinusunog, inaapoy yan ng Holy Spirit. So meron tayong panggatong. Yan. At ang prayer, worship, yan naman ang apoy. At ang handog, of course, handog. Pero the best na handog is our body. Offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Alam, pag binigay natin ng ating sarili sa Diyos, in the service, total nandito na tayo. Wala nang hesitation, wala nang reservation, just talagang itodo na natin. Ito ang nakita ko na nung nasa prayer mountain ako, pinakita sa akin ni Lord. Kasi yung si Peter, nung lumakad siya sa ibabaw ng tubig, nakapokus siya kay Jesus, di ba? Pwede naman pagtalon niya, lubog na siya. Pero kailan siya lumubog? Di ba nung pinansin niya ang alon? Nilamon siya. Ang mga lumalamon sa atin, minsan lumulubog tayo, pag napapansin natin kung ano ang mundo, ang problema. Nawawala ang focus natin kay Lord. Alam niyo ang na-impress sa heart ko nung nandun sa prayer mountain. Kasi sabi ko, Lord, kasi hiyang-hiya nga ako doon sa Taiwan. No? Kasi ang feeling ko, hindi na ang ginagawa ko sa presence ni Lord. Pero pagod na ako, kaya pagdating doon is rest. Kasi dito, parang nakikipag-compete pa ako. May gusto akong patunayan. Pero na-rebuke ako doon. Walang dapat patunayan. Kasi ang Diyos ang gagawa niyan. Ngayon, yun nga, sabi ko, Lord, wala akong ibang gagawin kundi to seek your face. To come before your holy presence. Wala akong ibang gagawin. Hindi naman so wala ka nang gagawin, ha? But my point is, ang focus, kasi sabi ng Bible, fix your eyes unto Jesus. Ano ang in-impress sa akin ni Lord? In doing that, yung direction mo para papunta sa akin, maraming dadaanan ka. Pinaalala sa akin ni Lord yung mga pinagdaanan ko noon ng mga negatibo. Alam niyo ito, na napatunayan niyo, isang bagay na pinagpasalamat kay Lord. Kasi nung panahon na talagang grabe ang hirap, grabe talagang halos breakthrough na kami kung makakain kami ng ang ulam ay tinapa. As in almost parang wala kami mag-asawa nung magsisimula kami. At ang anak ko, ang pinakadede niya na normal is at ang pinakamasakit ng tubig na lang na inasukalan. At doon talaga, pero
yung panahon na yun, hindi ko talaga inalis ang titig ko kay Lord. May gagawin ka. Doon ko na-compose ang kanta na ang buhay ko kay Kristo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya. At pinatunayan ni Lord, nagbago ang lahat ng yun. Siguro sabi ng Diablo, hindi ko pala ito kaya. Kahit ano ang bagyo na padaanan, diretso pa rin ang lakad niya. Pero nung Sabado, ang na-impress sa akin, sa pagtutok mo sa akin, padadaanin naman kita sa una sa negative, ngayon sa positive. Habang papunta ka sa akin, pupunta ka ng Amerika. Amen. Habang papunta ka sa akin, magkakaroon ka ng foreign territory. Habang papunta ka sa akin, mapapasayo yung Holiday Island mo. Habang papunta ka sa akin, maraming mangyayari na matitindi at magagara sa buhay. Doon na, masira kaya ang focus ko kay Lord. Kung yan naman ang ihaharap sa akin. Kaya ngayon pa lang nire-result ko ng heart, Lord, ano man ang mangyari, hindi ko aalisin ang titig ko sa iyo. Pati, ang ibig ko sabihin ganito, maaaring nasa season tayo ngayon ng katulad ng sa akin noon. Baka hindi naman ganun katindi. Pero maaaring sabihin natin, ganun. Fix your eyes. Patunayan natin kay Lord na hindi aalis ang tingin natin sa Kanya. Diretso lang tayo. At sasabihin ko sa inyo, pag bumaligtad yan, sa loob-loob ko nga, mas matindang challenge na to. What if matangay na ako? At nakakatakot yun. Pwedeng lumapang, pwedeng umano kung ano pa. Pero, naalala ko lang ang sabi na una kong masteral, na sabi niya, wag na wag mong aalis sa nang nakapalibot sa iyo. Na mag-memento, magre-review, magpupuna, mag-correct sa iyo. Para hindi ka mawala. Okay? So yun ang sikreto kaya tayo may pantas. Hindi tayo mawawala kung hindi tayo kahit anong daanan natin, focus ang mata natin kay Lord, I'll tell you, marami tayong mararanasan. Amen. Magaganda. Sabi ko nga, may panahon, ang John 10:10 nang nangingibabaw, the thief cometh to steal, to kill, and destroy. Pero isang mukha lang yan ang point. Tandaan natin may kabila. I have come that they may have life and have it more abundantly. Amen. Kaya kung nasa mukha ka ngayon ng the thief comes only to steal, to kill, and destroy, tandaan mo, binabaligtad na ni Lord. Hindi pwede na si Satanas ang bida rito. No? Pero ulitin ko, yung focus. Yung mata natin. Doon dapat makatuon kay Lord. Amen? Let's pray. Pwede ba tayo tumayo lahat? Father God, you know our hearts. You know everything about us. Wala kaming pwedeng itago, wala kaming pwedeng ipagmalapit. Amen. May mga pagkakataon lang o Diyos na dahil sa aming mga nararanasan kinakaharap na battle, minsan nasa sidetrack kami. Minsan, ang tinitingnan namin, bakit yung iba, bakit sila, bakit si ganito, bakit si ganon. Parang yun na ang nagiging basehan namin. Na parang minamaliit namin ang aming sarili, nagdududa kami sa iyo, o kung ano-ano ang mga naiisip namin. But this time, oh God, as you have said in your word, that we must fix whatever the situation is. Ano man ang kinakaharap, ano man ang kalalagayan ng bawat isa sa amin. Nagsisimula man kami, nasa kung ano man ang kalalagayan, walang makain, walang ganito, walang ganun, walang ganyan. But we will still
Yes, focus our eyes on you. Yes, because you are the perfecter of our faith, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, I pray sa bawat kapatid na narito kung kanino Yes, Lord God. pare-parehas kami ng Diyos na pinaglilingkuran. At pare-parehas ka naming Ama. Amen. At wala kang favoritismo. Amen, Lord. Wala kang sinisino. Lahat kami para sa pagtingin mo, ang pagmamahal mo, ang pagkalinga mo, O Diyos. And I pray, O God, na hindi nakakatuwa para sa akin na ako masaya, may malungkot. Maganda ang kalalagayan, may hindi maganda. Pagkat hindi ko maating sa mga kapatid ko na may mga nararanasan na samantalang may iba na maganda na. Subalit hindi ko alam ang dealing mo sa bawat isa pa nila. That's why, Lord God, I pray na Diyos, ang makita talaga ng bawat isa kung anong gusto mong ipakita. Kung ano ang kalooban mo, na yun ang magawa namin. Dahil nakikita ko, Panginoon, ang tinuro mong panalangin na malaman namin ang kalooban mo. Let your will be done. Sapagkat pag ito ang nagawa namin, sure ako, ang reward ay kasunod. Lord, I pray sa mga kapatid na ito, Panginoon. Sila na kasunod. Yes, God. Ano man ang nararanasan na mga nauna, usap ako, Pastor Aga, Pastor Rene, at ang iba pa na meron dito, Panginoon, Lord, I pray. Susunod na sila. Yes, O God. Subalit ang prayer ko, Panginoon, sa panahon na makita nila, Lord God, na maganda na, huwag masisira ang kanilang, huwag masisira ang paningin nila. Tulad ng sinabi kanina sa binasa na Deuteronomy 8:18. But yes, we must remember the Lord our God. Yes, O But God. it is He who gives us the power to create wealth. Lord, dadaanan namin ito. Habang ang tutok namin patungo sa iyo, marami naming mararanasan. Samot-sari, may pangit. At alam ko, naranasan na, tapos na ang pangit, tapos na ang mga negatibo. Ngayon naman, Lord, I pray na panahon na ito, padaanin mo naman kami sa mga bagay. Thank you. And I do believe, wala nang sisinsay. Wala nang masisira. Walang tatalikod. Walang lilihis, Panginoon. Because our eyes are focused unto you, Lord. Thank you, thank you. At ang pagkas, Lord God, ay tunay o Diyos na ikaanghal mo. Yes, Tingnan Lord. tingnan mo, sapagkat marami pa ang dapat palakasin at abutin mo. Thank you. Thank you sa paggamit na gagawin mo sa Pantas Ministerial Association. In Jesus' mighty name. Amen. Okay. So, ito yung fellowship naman. Pray mo muna yung pagkain tapos magano ka na. Pray muna. Yes, Lord, maraming salamat sa iyong kadakilaan at kapigilan sa bawat isa sa amin. Salamat din, Panginoon, sa mga biyaya at mga mo, Panginoon, para sa amin at sa mga naganda ng grupo